Ang kamote o sweet potato sa wikang Ingles ay isa sa mga pinakamahalagang tanim na pinatutubo sa Pilipinas dahil sa napakarami nitong gamit at patuloy na tumataas na pangangailangan para dito. Sa Region 3 o Central Luzon, ang kamote ay itinatanim pagkaani ng palay. Ang rehiyon na ito ay pumapangpito pagdating sa produksyon ng kamote, na isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan ng mga magsasaka sa gitnang Luzon. Sa kasalukuyan, karamihan ng sweet potato farmers ay nakadepende sa paggamit ng mga kemikal na abono at pestisidyo. Alam naman natin na ang chemical fertilizer ay napakamahal at bukod doon, nakikita nila na medyo depleted na yung fertility ng kanilang lupa. Kinakailangan nilang maglagay ng maraming pataba at pag hindi na nila naibigay yung sapat na pangangailangan ng halaman sa nutrients, hindi na gumaganda yung kanilang halaman. So hindi lumalaki yung kanilang anik. Nakikita din nila yung concern sa environmental protection. Bukod dito, ang department o ang ahensya ng Department of Agriculture ay kanilang pinapalaganap din ang agriculture organic farming system. Ang isang nakikita nila ay lumalaki yung organic demands. Nakikita nila na kailangan natin merong alternative farming system na makakalikasan. So ang Central Luzon State University, particularly the Ramon Magsaysay Center for Agriculture, Resource and Environment Studies, ay siya ngayon nagpanguna ng pag-develop ng organic sweet potato production dito sa Central Luzon. Ang title ng project na ginagawa ngayon ng CLSU ay Development of Package of Technology for Sustainable Organic Sweet Potato Production in Central Luzon. Itong project nito ay sinubmit namin sa DA-BAR at ito ay pinondohan nila. Ang proyektong ito ay nagsimula 2017. So yung unang taon ng proyekto, nagkaroon kami ng evaluation ng different varieties dito sa CLSU. So kumuha kami ng 5 varieties na ginagamit ng mga farmers natin at in-evaluate under organic system. At bukod doon sa 5 varieties na yon, tiningnan din namin yung iba't ibang level ng organic fertilizer gamit ang 5 varieties na yon. And then, aside from the application of organic fertilizer, gumamit din kami ng trichoderma. Ang trichoderma na ginamit namin ay na-isolate mula sa tayo ng kalabaw at itong trichoderma ito ay nagsasabi na pwede silang makapag-enhance ng paglaki ng tuber ng sweet potato. Base sa resulta ng pag-aaral namin dito sa CLSU, lumalabas na ang pinakamagandang variety ay yung SPJ. SPJ, base sa pag-aaral namin, ito ay nagbigay ng ani na 34 tons per hectare gamit ang organic fertilizer at trichoderma species. Doon sa paggamit ng organic fertilizer, lumalabas na ang pag-a-apply ng 4 tons per hectare combined with 225 kilos trichoderma. Nagbibigay din siya ng magandang ani doon sa SPJ variety namin na ginamit. Yung pangalawang activity na ginamit namin dito sa proyektong ito ay nag-test kami ng iba't ibang halaman na may taglay na pesticidal properties katulad ng kakawate, yellow ginger at saka yung siling labuyo. So itong mga ito ay in-extract namin at yun ang ginamit namin sa field, sa experiment namin. In-evaluate namin, may mga treatments kaming ginawa na single application noong bawat materials o kaya ay kinunbine namin yung dalawang materials at yung kombinasyon ng 3 extract na yun ang ginawa naming treatments para makita kung alin doon sa mga treatments na yun ang merong pinakamagandang epekto para makontrol yung mga peste. At base sa pag-aaral namin, nakita namin na ang pinakamataas ang proporsiyon na peste na umaatake sa kamote ay yung cutworm. At base doon sa mga treatments na ginawa namin, lumalabas na yung combination ng 3, kakawati leaf extract, siling labuyo extract at saka yellow ginger extract na pinagsama-sama, siya yung merong pinakamagandang epekto para makontrol yung mga peste doon sa sweet potato. Doon sa pag-extract ng mga botanical pesticide, ang ginawa namin ay kumuha kami ng tig-1 kilo bawat material and then pagkatapos na hinugasan namin siya para mawala yung mga dumi, yung mga alikabok na nakakapit doon. And then in-extract namin siya sa pamamagitan ng paggamit ng blender at 1 litro ng tubig. And then pag na-blend yon, sasalain mo siya, ihiwala yung mga solid particle. Doon sa kakawati leaf extract, kung kulang yung 1 litro ng tubig at nakuha mo na yung extract, pwede mo pang ibalik yung pinagpigaan o yung katas mismo para yun yung gagamitin mo para sa pang-extract ng natitirang kakawate.
yung extract na nakuha mo doon ay ilalagay mo doon sa lalagyan o kaya ay bottled para doon mo siya ipiperment ng isang linggo. And after 1 week, pwede mo na siyang gamitin na spray doon sa kamutihan. Doon naman sa proper water management, tiningnan din namin dito kung kailan ba talaga kailangan magpatubig sa kamote. Kasi ang mga practice ng farmers at the farmers level, talagang hindi sila nagpapatubig. Kasi pinababayaan lang nila after na magtanim, wala nang patubig na nangyayari. Kaya yun yung isang reason kung bakit mababa yung ani ng mga farmers. Ang mga halaman natin, they required water also para sila ay maglaman ng maganda. Under the experiment on water management, meron kaming 4 na treatments na ginawa. Unang treatments yung zero irrigation, pangalawa ay yung once irrigation, tapos yung pangatlo ay yung 2 beses lang magpatubig sa buong duration ng crop, at saka yung pang-apat ay yung 3 beses kang magpatubig sa buong duration ng crop. At base sa initial na resulta ng aming pag-aaral, yung zero irrigation at saka minsang beses ka lang magpatubig during the whole duration of the crop ay hindi nakakapag-survive yung halaman. Kaya makikita mo na patay lahat yung halaman. Pero yung 2 at 3 beses kang magpatubig, merong mga halaman na nakakasurvive. So, pinapakita lang dito na dapat talagang ang kamote ay kailangang patubigan din para ikaw ay umani ng maganda. Doon sa pangalawang taon ng proyekto na ito, pagkatapos ng mga pag-aaral namin dito sa CLSU, inilabas na namin yung resulta sa Tarlac, Bataan at saka Zambales. So doon sa Tarlac ay isinet up namin yung experiment doon sa Paraiso DARFO3 at saka doon sa LGU Bagak, Bataan at Castillejos, Zambales. Ang hinanap naming cooperator talaga is yung mga farmer na nagpa-practice ng organic at inirekomenda sila ng LGU. So yun na yung pinili namin na farmer cooperator sa trial na ito. Ang cooperators namin ay bali 3, isa sa Tarlac, isa sa Bataan, isa sa Zambales. Nagkaroon ng mga demo farms sa mga nasabing lugar. Sa bawat area na pinagsetan namin ng experiment namin, nagkaroon kami ng cost and return analysis between conventional at saka yung organic system. At dito sa CLSU, base sa pag-aaral, pinagkumpara namin yung resulta ng aming study at saka yung farmers practice. Base sa farmers practice, ang ani lang ng farmers practice dito sa Nueva Ecija ay nasa 24 tons per hectare. Samantalang yung ani namin sa organic system ay umaabot ng 33 tons per hectare. Umaabot sa 200,000 pesos na net income. Kumpara doon sa farmers practice na meron lang silang kabuang kita na 100,000 pesos. So yun ang diferensya dito sa Nueva Ecija. At yung kita ng magsasaka sa Bataan ay umaabot lamang ng 72,000 pesos per hectare. So makikita natin na talagang sa organic farming system, lumalaki yung kanilang ani. So meron talagang makikitang pag-asa na tanggapin itong organic farming system na ito. Bukod sa kumikita sila ng malaki, ay iwasan yung pagkasira ng ating kapaligiran. Isa sa mga na-develop naming teknolohiya dito sa RM Cares Office ay tungkol doon sa Package of Technology on Organic Sweet Potato Production dito sa Central Luzon. At isa sa mga proseso para ikaw ay makapagtanim ng organic sweet potato ay pumili ka ng isang lugar na kung saan pwedeng itanim ang kamote. Doon sa mga lugar na patag, bulubundukin at sa gilid ng ilog o yung tinatawag nating sandy loam soil. Kailangan yung lugar natin ay i-prepare ng maayos. Kung ito ay madamo, kailangan araruhin natin ito ng 2 beses at suyurin ng 2 beses. After nung na i-prepare natin ng maayos yung ating lupang tatamnan, pwede na nating ihanda at iparo na natin ayon doon sa recommended planting distance. Ang bawat paros ay kailangan merong agwat na 0.5 meters bawat tudling doon sa ating tatamnan, at doon naman sa pagtatanim, kailangan bawat tudling or pagitan ng halaman ay 0.3 meters per hill. At sa 1 hektarya na lupain na tatamnan natin ng kamote, tayo ay nangangailangan ng 44,000 cuttings. Pag yun, recommended planting distance ang susundin natin. So pagkatapos nating matudlingan yung ating lupang tatamnan, ilalagay naman na natin yung organikong pataba
base sa mga pagsusuri namin sa mga lupang pinagtaniman namin sa iba't ibang lokasyon ng aming trial, lumalabas na 4 tons per hectare ang kailangan nating ilagay na organikong pataba. At doon sa paglalagay ng trichoderma, kailangan gumamit tayo ng 225 kilos per hectare na ibubudbud doon sa paros din kasama ng organic fertilizer. Pag nilagay na natin yung trichoderma at saka yung organic fertilizer, pwede na nating itanim yung langgut ng ating kamote. At doon sa pagtatanim ay kailangan merong distansya na 0.3 meters per hill. Pagkatapos nating makapagtanim, kung tuyong-tuyo ang lupa natin, kailangan nating patubigan agad yung ating itinanim na kamote o langgut ng kamote para hindi ito mamatay. Makalipas ang isang buwan ng pagtatanim, mag-off bar tayo doon sa ating taniman para makultivate yung area, magkaroon ng aeration. Pag nakita natin may mga peste na umaatake sa mga halaman natin, at pag nakita natin na yung ating halaman ay may mga sira na o damage na nagawa ng insekto, ito na yung time na tayo ay mag-apply ng biopesticide. So, ano-ano ba yung mga biopesticide na pwede natin gamitin? So, pwede tayong gumamit ng kakawati leaf extract, yung siling labuyo extract, at saka yung yellow ginger extract. Paghahalu-haluin natin yon. Sa pag-apply ng biopesticide, kailangan gumamit tayo ng 100 ml ng pure extract at yun ay i-dilute natin sa 1 litro ng tubig na gagamitin natin sa pag-apply ay ang knapsack sprayer. At kung ang pag-uusapan natin ay per hektarya, nangangailangan kayo ng 16 load na sprayer sa pag-apply ng biopesticide. Lagi nating isipin o tatandaan na ang pag-spray ng biopesticide ay kinakailangan sa malamig na panahon o sa umagang-umaga o kaya late in the afternoon para yung effectivity nito ay nandoon. Isa pa, pagtanghali na tayong mag-spray ng biopesticide, pag mainit na, wala na yung mga peste na umaatake doon sa mga halaman natin. Kung nakita nyo sa unang pag-spray natin ng biopesticide ay nakontrol natin yung peste, hindi na natin kinakailangan ulit mag-spray. Pero kung nakikita nyo na yung damage ng peste ay tumataas, so kailangan tayong mag-spray kada linggo noong biopesticide para masawata natin yung mga pesteng umaatake sa ating halaman. After 30 days, wala nang pagkain yung ating halaman. Kaya maglalagay ulit tayo ng organic fertilizer para during tuber formation ay merong source ng pagkain yung ating kamote. So, yung recommended rate ng organic fertilizer na 4 tons per hectare, hahatiin natin yun sa 2 parte. Yung unang parte, inilagay natin doon sa pagtatanim at yung pangalawang parte naman na natitira ay ilalagay natin at 30 days after transplanting. Ganon din yun sa trichoderma, hahatiin mo yung 225 kilos at yung una na inilagay mo, yung kalahati ng 225 ay ilalagay doon sa pagtatanim at yung pangalawa ay doon sa 30 days after transplanting kasama ng organic fertilizer. Ang langgot na kamote ay nag-average ng 105 days ang duration ng kanilang maturity. Pero kailangan mo ding i-monitor yung laman kasi depende sa panahon, merong kamote na hindi pa nila naabot yung duration ng 105 days ay malalaki na yung kanilang laman. Kailangan na nating i-harvest para hindi siya atakihin ng ulalo. So yung ulalo kasi ang umaatake doon sa mga tubers ng sweet potato na nagiging sanhi ng pagkasira at pagbaba ng ani ng mga magsasaka. Naanyayahan ko po lahat ng mga magsasaka na nagtatanim ng kamote para i-adapt ang organikong pamamaraan ng pagtatanim ng kamote. Dito po sa teknolohiya na ito ay talagang sinisigurado po namin na mababawasan ang inyong gastusin at tataas ang inyong ani. At alam naman po natin na ang paggamit ng mga sintetikong pataba at nakakalasong pestisidyo sa mga panahon na ito ay merong kaakibat na hindi magandang resulta sa ating kapaligiran at sa ating kalusugan. Kaya nga po, isa sa mga ginagawa ng CLSU RM Cares ay ang pagdevelop ng mga makakalikasang teknolohiya tungkol sa pagsasaka. Para po sa mga interesado doon sa teknolohiyang ito, maaari po kayong dumalaw dito sa aming opisina sa Ramon Magsaysay Center for Agricultural Resources and Environment Studies dito sa Central Luzon State University o kaya kayo po ay kumontak sa numerong 0916-470-2364. At kami po ay handang nakaalalay sa inyong mga pangangailangan. Magkakaroon kami ng mga patraining sa mga magkakamote tungkol sa organic sweet potato production.
nakapag-develop na rin kami ng IEC material tungkol sa produksyon ng organikong kamote para sa mga magkakamote dito sa Central Luzon na pwede na nilang pakinabangan.